Wala nang intro-intro. Simulan na natin to. Matapos nitong sumagot, agad itong umalis sa kapihan. Paglabas nila ng kapihan, agad na silang sumuong sa masukal na kagubatan. At sa unahan nito, hindi nila inakalang may malaking baryo pala sa loob ng gubat. Kagaya sa mga bayan-bayan, may mga tindahan rin doon. Nasa 6:00 na yun ng gabi at tumambay na muna sila sa tindahan na yun para makapagtanong-tanong na rin. Pero ni isang detalye hindi nagsasalita ang mga taong nalapitan nila. Nang tiyempong may nakasalubong sila na mga kalalakihan at nang makita sila ng mga taong baryo, ay kaagad itong nagsipulasan papasok sa kanilang mga bahay. Naanimoy mga takot na takot hanggang sa magsalita si Misito, isa sa mga kasamahan nila. Mukhang sinalubong na tayo ng mga taong hinahanap natin. At sa isipan ni Fidel, may bumulong sa kanya na may panganib na paparating. Humanda kayo! Narito na sila! Wika niya at agad namang nagsitago ang mga ito sa puno. Kasabay niyan ay ang pag-ulan ng mga palasunang pana at may ilang mga palakol na tumarak sa mga puno na hindi nila alam kung saan ang gagaling. At kasabay ng mga pangyayaring ito ay nakakita na rin sila ng mga palipad hangin na galing sa mga yon. Ito na, Fidel. Sila na nga ito. Malakas sila sa espiritual na aspeto. Magbakod kayo sa mga katawan nyo, sigaw ni Bruce. Nang sabihin ito ni Bruce, agad silang nagkarga ng mga proteksyon at agad silang nagpakawala ng mga tigalpo sa hangin upang harangin ang mga palipad hangin ng kalaban. At matapos nilang silyuhan ang buong paligid, ay ang pagganti nila ng atake sa mga ito. Buong lakas silang lumusob sa mga kalaban habang nagpapakawala ng mga karunungang lihim na galing sa libreta ni Tandang Jem. Agad nagsisipulasan ang mga ito nang mapagtanto nilang hindi basta-basta ang mga taong nakasalubong nila. Dahil dito ay agad nila itong hinabol kahit madilim. Kailangang mayroon tayong mahuling buhay na makapagturo sa mga pugad nila, wika niya habang tumatakbo. Ngunit kagaya nga ng sinabi ng mga taong bayan, nawala ito bigla sa kanilang mga paningin. At nang sundan nila ang kanilang mga bakas sa pamamagitan ng pangatlo nilang mata, nagawa nila itong nasundan. Sinundan nila ito hanggang sa matunto nila ang pugad nila. Masusi nilang tinandaan ang lugar. Hindi na muna sila kumilos. Nasa 15 lang ang bilang ng grupo nila. At tiyak na mapapahamak sila kung susubukan nilang lumusob sa pugad. Dahil napakalaki ng baryong yon na tinatayang nasa 50 pirasong kubo ang nakatirik. Napagpasyahan nilang umatras at planuhin ang susunod na hakbang. Humingi din sila ng tulong sa grupong kinabilangan nila na yon ay mga hamugaway. Ngunit nabigo sila dahil hindi kayang maglakbay ang mga palipad hangin sa lugar na yon sa hindi malamang dahilan. Na tila ba nakasilyo ang lugar na yon para sa mga kagaya ng pangkat ni Fidel. Wala na. Medyo nag-alala na sila ng mga oras na yon dahil tagilid na ang kanilang sitwasyon.
Kaya nagpasya si Fidel ng isang hakbang na sinang-ayuna naman ng kanyang pangkat. Mabuti na lang dahil may 5 pa palang nakasunod sa kanila na pinasunod ng kanilang pinaglilingkuran. Bali nasa 20 sila noon nang sumunod sa kanila ang iba pang membro ng mga hamugaway. Ang ginawa nilang plano ay pasukin ang pugad ng mga ito nang hindi napapansin. At para magawa yon, ay dito na isinagawa ni Bruce ang sagradong aral ng kanilang maestro, ang pangatlong antas ng sabulag. Ito ang pinakamalakas na sabulag na ginagamit ng mga antingirong pumapasok sa mundo ng mga engkanto. At mula sa loob ng pugad na yon, unti-untiin nila itong ubusin. Itinarak nila ang lahat sa lupa ang mga armas nila para kahit papano tatablan ang sino mang may kargang kabal na pinakamahinang antas sa grupo ng kalaban. At ang mga nagtataglay ng malakas na kabal ay gagamitan nila ito ng mga orasyon na itinuro pa ng kanilang maestro. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, sinimula na nilang akyatin ang pugad ng mga kalaban. Mababakas ang pangamba ng ilan nilang mga kasama, ngunit dahil sa utos ng kanilang nililingkuran, kailangan nila itong isintabi. 12:00 na ng gabi nang marating nila ang pugad. Tamang-tama ang pagkakataon dahil madilim at naayon ito sa kanilang ginawang ritual. Panay din ang pagpapalipad hangin nila upang hindi huminto sa paghuni ang mga kuliglig o anumang insekto sa paligid. Kapag huminto ang huni sa paligid, yun ang palatandaan ng mga kalaban na naroon sila sa paligid. At dahil sa karagdagang taglay nilang mga mutya, ay napakaliwanag ng kanilang mga mata, lalo na sa dilim. Binigyan din sila ng kakaibang gaan sa katawan at hindi naririnig ang kanilang mga hakbang kahit pa sa mga dahon at dayamihan. Maliban sa kanilang angking bilis, ay ang kakayahan din nilang magkubli sa dilim sa kabila ng mga sabulag. Hinihintay nilang matulog ang lahat at sinisimulan ang dapat nilang gawin. Ang hulihin ang pinaka-leader ng samahang yon. Tahimik nilang inikot ang buong baryo na hindi napapatunog ang mga aso. Isa ito sa mga kakayahan ng mga bunggaitan. Hanggang sa madapo sila sa isang kubo na merong nag-uusap. At sa pagsilip nila sa gawang ng dingding, agad nilang nakita ang 4 na kalalakihang nagpupulong. Ito na ang kanilang pinuno. Bulong niya sa mga kasama niya. Hindi niya nakita ang mga mukha ng 4 na lalaki dahil nakatalikod sila sa mga oras na yon. Ibinigay niya ang hudyat upang pasukin ang kubo na hindi napapansin. Pero nang humanda na sila para lapitan ang pinto, bigla silang nagtataka dahil huminto sa pag-uusap ang mga ito sa loob at nagwika ng, Aba! Mukhang may bisita tayo ah. Matingnan nga. wika ng isang busis ng matandang pamilyar sa kanilang siyam. At dito na bumukas ang pinto ng kubo at nakita nila ang pamilyar na mukha ng matanda. Si Tandang Jim. Dahil sa napakalakas ng sabulag na aktibo, hindi sila nakita nito. Nakita rin ito nila Bruce at ng ibang estudyante ni Tandang Jim. At dahil sa nakita nila sa loob ng kubo,
nagdesisyon silang huwag ituloy ang pagsalakay. Napakalaking tanong ang naglalaro sa mga isipan nila Fidel at Bros ng mga oras na yon. Anong ginawa ni Tandang Jim sa lugar na yon? At bakit siya naroon sa mga taong yon? Agad nilang pinag-usapan ang tungkol sa bagay na yon dahil hindi sila makapaniwala dahil ang taong nagturo sa kanila ng mga kaalaman ay isa sa mga pinuno ng kanilang mga kalaban. Pinagmaliban nila ang pagsalakay ng mga ito at nagpasya silang umalis sa lugar na hindi rin napapansin. At sa tuwing makakasagupa nila ang pangkat na yon, ay tinatakpan nila ang kanilang mga pagmumukha upang hindi mailantad ang kanilang pagkakilanlan. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaharap nila ang kanilang guro. Isang gabi, habang nag-ikot sila sa baryong pinanghinalaang may mga dayong aswang, ay laking gulat nila nang tambangan sila ng mga antingerong hindi kilala na armado ng mga gulok at mga pana. Kaya mas minabuti nilang lumayo sa baryo upang walang makakakita sa magaganap na engkwentro. Pagdating nila sa medyo masukal na lugar, may ilan sa mga nilalang na ito ang sumugod sa kanila. May ilan sa mga hamugaway ang nasugatan dahil sa mga atake nitong hindi nakikita. Wala kasi sila Bros noon at 4 lang silang naglilibot sa baryo noon hanggang sa siya na lamang ang natirang lumalaban sa mga taong nagtataglay ng kakaibang abilidad. Nung sinilip niya para tingnan kung ilan ang mga ito, nakita niya si Tandang Jim na nakatayo at nakangiti sa kanya. Sabay sabi ng, Fidel! Lumabas ka dyan! Halika dito! Wika nito. Hindi niya alam sa sarili niya kung magtitiwala ba siya dito o hindi. Alam niyang guro niya ito pero nasa panig siya ng mga kalaban. Kaya tumugon siya ng, Manong! Pasensya ka na! Pero hindi ko yata pwede paunlakan ang iyong kahilingan. Laking gulat niya. Nang akmang sisilip siya, ay nakita niyang nasa tabi na niya si Tandang Jim. Fidel! Hindi naman sila ang kalaban mo. Ang totoo niyan ay mga kakampi mo pa sila. Dahil ang totoong kalaban mo ay ang mga taong nakaupo sa gobyerno na nagbabayad sa pinuno nyo para utusan kayo. Ang mga taong ito ay inapi ng pamahalaan at nakipaglaban sila upang madinig ng pamahalaan ang kanilang mga hinaing. Upang maparating sa pamahalaan ang mga tumutunog nilang mga tiyan. Dahil kung tutuusin, pamahalaan din ang dahilan kung bakit sila nawala ng ikabubuhay. Kaya hindi sila nag-aksayang hanapin ang mga ito. Iba ang rebelde kumpara sa mga taong ito, Fidel. Nakita mo bang may mga baril ang mga ito? Di ba wala? Huwag kang magpapagamit. Wika nito habang kinukuha ang kanyang kampilan at itinayo siya. Sa mga sinabi ni Tandang Jim, napag-isip-isip niya na, para saan pa ang pakipaglaban ko? At bakit ba nagagalit ako sa mga taong ito? Kung tutuusin, ay hindi ko naman talaga sila mga kaaway. At sa kakaaway sila ng gobyerno at ng samahang pinaglilingkuran niya. Wika niya sa kanyang sarili. Maya-maya pa, inaya siya nito
na pumasok sa kanilang baryo. Okay, yun naman pala. Si Tandang Jim pa rin pala ang pinuno ng samahang yun. Sino bang nagkamali? Hindi ko inakalang ganito ang ikot ng kwentong ito, pero napakaangas nito, di ba? Ang ganda ng kwento. At doon nalaman ni Fidel ang mga dahilan at katotohanan ng lahat kung bakit sila tinuturuan ng matandang yon. So mga kaermitanyo, abangan nyo ang ating susunod na kwento. At mag-comment kayo sa baba sa gustong magpa-shoutout. Binasa ko yung huling video natin pero kunti pa rin. Yun lang. Maraming salamat.